Hi guys, it's me again. Welcome sa ating little space. There's actually a theory na tumatak sa akin na gusto kong pag-usapan ngayon kasi baka merong kailangan makarinig. So, tawag sa kanya burnt toast theory. May mga times ba na naaalala niyo na gumising kayo sa umaga tapos parang sunod-sunod na agad yung mali? Yung parang madaling-madali ka na siyempre tapos biglang maiiwan mo yung susi mo, maiiwan mo yung wallet mo, yung phone mo, gano'n. Tapos iisipin mo na, "Ano ba 'yan, sira na naman yung araw ko, nakakainis, ang malas-malas naman." Parang gano'n. Alam ko 'yun kasi gano'n din ako. Yung parang nagmamadali ka na tapos biglang naiwan mo yung wallet mo or yung phone mo, ganiyan. Ta's siyempre iisipin mo parang, "Ano ba naman 'yan, sira na naman yung araw ko." Parang wala ng magandang mangyayari the whole day kasi umpisa pa lang talaga ng umaga sirang-sira na kasi late ka na, eh, 'di ba? Ganyan din yung nangyayari sa'kin, may mga times na kapag papasok ako ng trabaho naiiwan ko palagi yung phone ko, minsan yung wallet ko. Naiinis din ako, nai-stress, nafu-frustrate, parang pakiramdam ko wala ng magandang mangyayari the whole day kasi gano'n yung mga nangyari nung umpisa pa lang ng araw, so what more can I expect the whole day? Kaya whole day sira ang mood ko. Pero naisip mo ba na maybe that is the reason kung bakit ligtas ka pa rin hanggang ngayon? Kung bakit buhay ka pa din, kung bakit andito ka, nakikinig ka, at kung bakit ako nandito, nagse-share ako ng anything dito sa channel ko. Na baka kapag umalis tayo ng mas maaga, dun talaga tayo mas maaabutan ng hindi magandang mangyayari, gano'n. Paano kung yung mga bagay na akala natin hindrance, pero yun pala yung protection? At hindi lang yan sa mga maliliit na bagay, meron din yung mga malalaking bagay sa buhay natin. Tulad ng mga pangarap na hindi pa natutupad ngayon. Yung taong akala mo, siya na pero umalis pa din. Yung plano mo na matagal mo ng pinaghahandaan pero biglang hindi natutuloy. May mga times na maiisip mo na bakit ako? Bakit hindi ko nagawa? Iiyak ka, masasaktan ka siyempre. Pero at the same time, there are realizations na buti na lang hindi natuloy. Buti na lang may nangyaring gano'n. Buti na lang. Kasi naniniwala ako na hindi mo puwedeng hawakan or hindi puwedeng ibigay sa'yo ng universe or ni God ang isang malaking bagay na para sa'yo kapag hindi mo pa siya naiintindihan talaga. So, there are things na kailangan maintindihan mo muna bago mo mahawakan. Kailangan ma-prepare ka sa mga bigger things na mangyayari sa'yo in the future. So, for example, there are things na hindi ka pa talaga reading ma-handle ngayon kasi marami pa talagang tumatakbo sa utak mo. Madami ka pang kailangan asikasuhin. Hindi siya punishment, hindi siya parang, kabayaran sa kasalanan. I don't know if it's still punishment, pero delay siya. Delay siya in a good way, you know? Makikita mo kasi na mahalaga siya kasi alam mong gusto mo yun, eh. At kailangan ready ka na ma-receive yung gano'n kahalagang information or gano'n kahalagang event. Kaya kailangan ma-prepare ka sa process. Madalas nagtatanong pa nga tayo, "Bakit parang sa'kin lang nangyayari 'to? Bakit parang ang sama naman ni universe sa'kin kasi parang alam naman niya kung ano yung gusto ko pero bakit hindi niya pa binibigay agad?" May mga times na iniisip din natin na parang, "Feeling ko kinakalaban ako ni universe." Gano'n. Paano kung hindi pala niya tayo kalaban? Paano kung kasama pala talaga natin siya? Naniniwala ako or maybe there are people na naniniwala din na matagal nang nakasulat kung ano yung magiging destiny natin. And
some people also believe na tayo ang gumagawa ng destiny natin. Well, that's true. Kung saan mo naman talaga gusto mapunta, ikaw ang gagawa ng paraan yan para sa'yo. Pero at some point, based lang naman 'to sa opinion ko, naniniwala ako na matagal nang may nakasulat na kuwento, which is para sa'tin. So, since meron na nakasulat na kuwento para sa'tin, may mga times na pinapabagal tayo, nililihis. May mga times na kailangan tayong patigilan ng konti para makarating tayo ng ligtas dun sa pupuntahan natin na susunod na chapter. Kaya kapag may mga bagay na hindi mo nakontrol, meron akong ka-work na ang ganda nung parang ewan ko, hindi maganda talaga siya, pero tumatak din kasi talaga sa'kin yung sinabi niya na, I don't know, motto in life niya or something. Pero ang sabi niya, "If it's not within my control, it should be out of my mind too." So, hindi mo na kailangan pag-aksayahan ng oras yung mga bagay na hindi mo naman na talaga kayang kontrolin. Ang kaya mong kontrolin yung emotions mo, sarili mo, at yung sarili mong isip. Kung babalik, edi babalik, pero at some point, it's already under your control. Ikaw ang magsasabi niyan sa sarili mo kung pababalikin mo or hindi. At kung hindi naman, may dahilan. There is always a reason. Nasa sayo na lang yun kung paano mo siya tatanggapin. Kaya I want you guys to remember na kapag hindi mo nakukuha ang gusto mo, huwag kang magalit. Huminto ka lang saglit. Hinga lang. Kasi again, hindi lahat ng hindi mo makukuha ngayon ay hindi para sa'yo. Hindi siya ibibigay sa'yo basta-basta kasi nga mahalaga yun. And please remember, hindi lahat ng delays ay hindrance. Sometimes, they are protections. At buti na lang, hindi lahat ng gusto natin nangyayari. Kasi minsan, ang plano ng universe mas maganda kaysa sa plano natin. Ang plano niya ay mas maganda kaysa sa plano natin. Actually, yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo. Sana meron kayong natutunan even though sobrang gulo ng explanation ko. And thank you so much again sa mga nakikinig sa'kin, sa mga nanonood. Actually, this is my third video na ata, and I am still into the process of thinking na ginagawa ko na talaga yung matagal ko ng gusto. Matagal ko na talagang gusto mag-podcast, hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang siya nagawa. And hindi ko siya ginagawa kasi gusto ko ng fame. Ginagawa ko siya kasi gusto ko talaga siyang gawin, and I really don't know who needs to hear those words na sasabihin ko here sa podcast ko. But thank you guys so much for never-ending support. Um, sa family and friends ko, sila alam ko yung mga nangunguna diyan. But thank you guys so much, and I hope you have a great, great day ahead. Until next time, okay? See you guys.